Ngunit parang ang lumalabas ngayon, sinasabi na ikaw, Beth, ang tunay na may lalaki. Aling Rosario, Si Rex po. Si Rex po. sino yung Rex? Kapitbahay din po namin yan. May anak po. wala rin namang problema kasi dalaga naman lumalabas si Beth. Kasi po, Wala naman siyang asawa. May asawa yun. Apat pa lang na buwan ng anak nila. Yung Rex ang may asawa. Alam mo ba yun? Sino yung Rex? Hindi ko alam. Sinabi niya kasi wala siyang asawa. So, sino yung Rex? Kilala mo? Kilala ko po. Karelasyon mo? Diretsa ang tanong, Beth, dalaga ka naman. Wala namang masama. Boyfriend mo yon. Ikaw lang naman pala ito. Sa akin mo pa ibaba to. Kapal mo kami. May lalaki ka din. Beth, okay, liwanagin natin. Nakainuman mo itong si Rex. Opo, kami Okay. dalawa. Tapos, paanong naging kayo? Basta Niligawan ka ba? Hindi siguro. Nangyari lang tayo uminom. Tapos nagkayayaan po kami mag-inuman nung gabi po. Inalam mo ba muna kung binata siya? Sabi po niya, hiwalay po sila. Sabi niya, hiwalay. Hiwalay po daw sila. Nabanggit niya na may anak siya? Hindi po niya nabanggit sa akin, basta sabi niya, hiwalay sila. Pero ikaw, binanggit mo ba sa kanya na may anak ka? Alam po niya. Sinabi mo? Isang anak po. Ni sinabi mo? Opo. So hanggang ngayon, kayo pa rin ng Rex? Pumupunta siya sa bahay. Siyempre, mas maganda siya. Mas maganda ako sa kanya. Beth, ang tanong ko sa'yo, ano ba ang pwedeng gawin ng Ate Dailin mo para irespeto mo siya, igalang at mabigyan mo ng pagmamahal at maunawaan mo marahil na yung kanyang mga pagsasalita sa'yo ay binibigyan kanya ng payo at tinutulungan kanya at ginagabayan ka? Kailan mo ipararamdam na tinatanggap mo siya bilang ate? Hindi patawarin kahit kailan. Mamatay man, hindi patawarin. Gagawin ko lang sa'yo. Dahil ang buhay mo, hindi ko pinakailaman. Kaya huwag mong pakialaman buhay ko. Oh, sige. Unahin natin, Attorney Acosta, yung problema na ngayon ni Ate Dailin dahil sa ibinintang ni Beth na di umano, may lalaki itong si Ate Dailin. Paano kung may katotohanan naman yun? Paano po kaya patutunayan ni Beth? Kung ang pag-uusapan po ay ebidensya, meron pong baitang-baitang at bigat ang ebidensya ng pagpapatunay ng isang sirkumstansya upang ito ay maging katotohanan. So ang unang-una pong mabigat na sabi nga ebidensyang tinatanggap ng ating hukuman ay yung mismong nakita nung tao, yung personal knowledge. Ngunit kung wala po noon, ay mayroon namang mga ibang sirkumstansya na magpapatunay, katulad ng mga corroborating statement or corroborating testimonies na sinasabi. At yun ay tatanggapin naman po ng hukuman kung mapagtagpi-tagpi at yun nga ay mapupunta sa resultang nais nilang mapatunayan na meron ngang ganong pangyayari. Siyang amin. Doon naman sa kaso nitong si Ate Beth na sinaktan at pinalo niya daw sa puwet yung kanyang anak na 7 taon dahil lang sa nahuli sa pag-uwi. Ano po bang sinasabi ng batas tungkol na naman sa mga nanay na nananakit po o pinapalo ang kanilang mga anak dahil sa ito daw po ay pagdidisiplina lamang? Kung ang agrabyado ay isang minor de edad na bata, kapag yan ay sinasaktan, nakita kahit na magulang pa ang nanakit dyan, kahit na sinong tao, pwedeng mag-report sa ahensya ng gobyernong karampatang umaksyon nito, ito ang DSWD, at talagang pag nakitang may physical na ebidensya, pwedeng i-rescue yung bata. Yung rescue na sinasabi, aalisin sa poder pansamantala ni Beth yung batang yun, yung anak niya, upang sa ganon ay may, hindi na niya masaktan. Kaya't yun ay panghihimasok, pakikialam, subalit yan ay allowed sa batas. Ngayon, yung maaaring maging kasangkutang kaso ni Beth, yun yung sabi nating child abuse. Yan po ay maaaring hindi bababa ng 6 na taon hanggang 12 taon na pagkabilanggo. Tiyang amin. At yun ang sinasabi naman namin, Ate Beth, salamat po, Attorney Acosta, na yun ay hindi
pangingialam, kundi malasakit para doon sa iyong anak. Pero, ang tanong dito, Beth, yung sinasabi ni Aling Rosario at ni Ate Dailin mo na may karelasyon ka, totoo naman yon. Kasi dala lang po yun ng lasing. Mga lasing kasi kami yun. Pero kayo, nung Rex, hanggang ngayon, Kita pa rin kami. nagkikita kayo. Pupunta siya sa bahay minsan. So masasabi mo ba na may relasyon kayo? Hindi naman talagang pupunta lang siya minsan. Siguro mabuti pa tanungin na natin mismo sa kanya kung pumupunta ba siya sa bahay nila Beth. Narito po, si Rex Salvio. Pasok! Rex, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po. May relasyon nga ba kayo ni Beth? Wala po, ma'am. Ha? Wala po, ma'am. Wala daw kayong relasyon. Ano ba talaga? May mag-shota kami, ma'am. Yes, ma'am. Ang magsyota ay ano? Yung mag-shota, ma'am, yung ano, yung... Hindi kayo seryoso sa isa't isa, yung... Balik short time Ang kami, magsyota, hindi kayo seryoso sa isa't isa. Mag-shota, ma'am. Yung tunay na mag-shota, yung mag-ano talaga, kami naman paglasing kami, yun, mag-shota kami, paglasing kami. Magsyota lang kayo pag mag-inom, sabi mo. Yes, ma'am. So pagtapos mag-inom, naga-something? Yes, ma'am, oo. Okay, sandali lang. So anong pinagkaiba ng magsyota sa karelasyon? Yung mag-shota kasi, ma'am, yung tunay na mag-shota, ma'am, Talagang may yung pagmamahal. seryoso talaga. Seryoso, Yes, ma'am. yun ang magsyota. Yes, ma'am. O, yung magkarelasyon, ano naman yon? Hindi, yung relasyon naman namin, hindi naman seryoso yun, ma'am, eh. Hindi naman seryoso yun. Bakit sabi niya, pumupunta ka daw sa kanila? Pupunta po ako, ma'am. Bakit ka pumupunta sa kanila? Pupunta ako, ma'am, pag nalalasing ako. So, pinupuntahan mo siya kapag nakakainom ka. Yes, ma'am. Diretsa ang tanong, Rex, may kinakasama ka? Meron, ma'am. Meron. Meron kayong anak? Meron po, ma'am. Bakit hindi mo sinabi kay Beth ang katotohanan? Nagiinom namin, ma'am, eh. Hindi naman siya nagtanong sa akin, eh. Aba mga kasawsawan, lumalabas pa na kasalanan ni Beth na hindi siya nagtanong. Bakit ka nga naman hindi kasi nagtanong? Ay, sagutin mo nga yan, Rex, yung mga katanungan na yan. Tanong mo kay Beth, Beth, itanong mo kay Rex. Nalito ako, magbabalik mo ang face-to-face. Ayan, yan. Dati ho kasi up and down yan. Tapos dito ko ho sila nakita. Dito. O anong ginagawa? Something ho. Hinabol ko ho sila kasi nahuli ko ho sila. Di hinabol ko sila. Nagtakbo sila. 2 araw sila hindi nagpakita sa akin. Nung malaman niya, nagwala. Hinanap niya si Rex. Hindi niya makita si Rex. 2 araw kasi hindi umuwi. Yun eh. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pagmamahal mo kay Rex, Beth? Hanggang kamatayan po siya. Hindi mo ba narinig, Beth? Sinabi na niya wala siyang pagmamahal sa'yo, Beth. Okay lang po sa akin, hindi niya ako mahal, basta mahal ko po siya.